Narito ang isa pang kwento ng buhay at pag-ibig. Muli nating balikan ang nakaraan. Muli nating buhayin ang alaala. Dear Heart. Sulat mula kay Jeanette yung ating babasahin mga kabisyo sa ating Dear Heart program. Narito ang kanyang sulat nagsasabing, Dear Heart. Hindi po kami mayaman at definitely hindi ako feeling mayaman dahil galing po ako sa isang dukhang pamilya, Dear Heart. Siguro ay sinuwerte lang ako sa buhay kung kaya't ako'y nakapagtapos sa pag-aaral at mapalad na nakapasok sa isang government agency. Yun nga lang, Dear Heart, zero ang love life ko mula nang magtapos ako ng high school. Panay nga ang kantya ko sa aking mga nakababata kong kapatid dahil lahat sila ay may mga kasintahan na. Ako na lang yung wala. Marahil hindi pa ako naka-move on sa hiwalayan namin ni Joey noong bago kami mag-graduate ng high school. Siya kasi ang first love ko at siya ang unang nakakuha ng aking lahat-lahat, Dear Heart. Ako man ay nais ko na rin sana magkaasawa na upang maging makasama sa pagtanda. Totoo nga na love comes unexpectedly, Dear Heart. Kumain ako noon sa isang karinderya sa supermarket. Feel at home kasi ako doon dahil dati pong tindera ng isda ang aking ina. At doon kami madalas kumain, Dear Heart. At kapag kumain ako, hindi ako conscious. Kung malaki man, ang subo ko, hindi. Lalo na kung takam na ako, Dear Heart. Bagay na hindi akma sa aking pagkatao at trabaho. Habang ako'y kumakain, ay pinagtitinginan ako ng ilang kalalakihan, Dear Heart. Nung una ay hindi ko pinapansin. Ngunit nangi-steer kasi sila kaya nagalit na ako, Dear Heart. Siyempre namang napadaan ang isang kargador. Si Roy. Ibinagtanggol ako ni Roy nung akmang papatulan na di kipapatulan na rin akong papatulan na rin akong mga sutil na tambay, Dear Heart. Pamilyar na kami ni Roy sa isa't isa pero hindi lang kasi nagkakaroon ng pagkakataon upang mas maging malapit o di malapit kami, Dear Heart. Nagtanongin ako kung ano nangyari sa halip na i-comfort ako ay binanatan pa ako ng kantsaw kaya nag-walk out na lang ako, Dear Heart. Sa totoo lang ay baliwala na sa akin iyon dahil hindi naman ako nagtatanim ng sama ng loob. Kinagabihan, nagsadya si Roy sa bahay upang humingi ng tawad. Pabiro ko na lang na kinakausap, Dear Heart, dahil bali wala naman sa akin yung nangyari sa amin bagkus. Ako pa nagpapasalamat dahil pinagtanggol niya ako sa mga tambay na nangaasar sa akin, Dear Heart. Dear Heart, sa pagkakataong ngayon, ay sinabi niya sa akin na kung pwede na daw akong ligawan. Hindi ko napigilan ang aking nakakakilig na reaksyon sa oras na yon, Dear Heart. Dahil noon pa man, ay crush ko na siya. Dahil sa nagugustuhan ko siya, hindi siya masyadong nahirapan para pasugutin ako. Sa pagkakaroon namin ng relasyon ay may ilang hindi sumang-ayon dito dahil professional ako samantalang undergrad siya at kargador lang sa palengke. Hindi ko binigyang pansin ang mga yon dahil ang mahalaga lang sa akin ay si Roy, Dear Heart. Mag 1.5 year na kami nung may pangyayaring sumira ng tiwala ko kay Roy, Dear Heart. Nung una ay ayaw kong maniwala dahil sa alam kong mahal ako ni Roy. Pero noong ako na mismo ang nakasaksi, ay sobra akong nasaktan, Dear Heart. Inaamin ko na insecure ako sa kasama ni Roy na ibang babae dahil mistisa, Dear Heart. Na-depress ako, Dear Heart, mula nung ako ay nakasaksi, ay pinutol ko na ang komunikasyon ko kay Roy. Dahil sa hindi ko na makaya ang sakit na aking kalooban,
ay nagpatiwakal ako, dear heart. Na magkamalay ako ay nasa ospital na ako. Sa loob ng kwarto kung saan ako nakakonfine, ay muli kong nakita yung babae at si Roy. Nagwala ako ngunit inawat ako ni Roy, dear heart. Na medyo kumalma na ako'y saka kami nag-usap-usap. Pinsan pala ni Roy ang babaeng pinagsilosan ko, dear heart. Iyang-hiya ako sa nangyari. Sa araw ding iyon, ay inalok na akong pakasal ni Roy, dear heart. Of course, I said yes. Nagkaroon kami ng 3 anak at naging ninang na panganay ko ang kasi ni Roy na dating pinagsilosan ko. Napakasaya ako dahil medyo nagkaedad man ako bago ako nagkaasawa, ay mistulan naman akong naka-jackpot kay Roy. Dahil mahal na mahal ako. Yan ang aking kwento. Maraming salamat sa iyo, dear heart, sa pagbibigay niyo ng oras para basahin ang aking sulat. Nagpapasalamat, Janet. Maraming salamat din sa iyo, Janet, sa pagpapadala sa iyong buhay pag-ibig sa ating Dear Heart program. Well, isang napakagandang kwento ang iyong sulat. Well, Janet, sa iyong asawa, sa iyong pamilya, good luck. Sana magpatuloy ang inyong kaligayahan. Iniimbitahan po natin na mga gusto magpadala na kanilang sulat. Pwedeng ipadala sa ating email address, loveradio@yahoo.com. Hindi ka pwedeng ibigay sa amin ng personal mga kabisyon. Sadya lamang dito sa stasyon. Dito kami sa may Johnson's Place, Rizal Street, Lawag City. Janet, once again, maraming salamat. Ito ang song na para sa'yo. We've come so far to leave it all behind. I wonder why.